I'd like to thank you from the bottom of my heart. I've seen so many of you from media na naririto na at meron na rin kami plataforma ipahatid ang mga bagay na dapat malaman ng ating mga kababayan. Yung budget po hindi lamang usapin ng mga nasa gobyerno, ng mga technocrats, ng mga nasa pamahalaan. Lahat po tayo dyan kasali sapagkat kalahati ng 5.7 trillion pesos ay utang. At yung utang na yan, hindi po libre yan. It may have been sourced from local or foreign borrowings. Babayaran po natin yan. Meron pong interest yan. Ang tanong, of the 5.7 trillion pesos, merong 800 billion. 800 B, hindi milyon na 800 billion pesos na unprogrammed funds. Ano po yung unprogrammed? Yan po, tanging ang Pangulo lamang ang merong diskresyon kung sinong pagbibigyan, kung paano gagastusin, at saan gagastusin. Bawal po yan sa ating saligang batas and in the government accounting procedure and even in budgeting. And yet, ginawa po nila for 2024 budget. Ang tanong, nasaan yung 800 billion pesos? Yan ba yung ipinangungudbod in the form of ayuda? Ang sinasabi ng NEDA nung sila ay nagbigay ng mensahe for 2024 budget, ang budget daw po ng 2024, yung 5.7 trillion pesos, are intended, number one, to transform the economy. Magandang pakinggan. Pero sa nangyayari, kalahati na po tayo ng taon. Wala pong transformation ng ating economy coming from the 5.7 trillion pesos budget for 2024. Ang sinasabi kong transformation of our economy to make it more robust. Palakasin ang ekonomiya, palakasin yung purchasing power ng bawat Pilipino at bumuti ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Hindi po bubuti ang ating ekonomiya at hindi po bubuti ang buhay ng bawat Pilipino kung ang konsepto doon sa 5.7 trillion budget ay in the form of giving away dole-outs like ayuda, like AKA, o kung ano man ipangalan mo yan. Yan po ay stopgap measure na ginagawa in terms of calamity, in terms of crisis, but it will never be sustainable. Kukunin yan ng tao, yes, but how do they spend it? Instead of putting government investment doon sa mas makabuluhan at mag-yield ng long-term benefit, iniiuuli sa ayuda. Ito ay parang pamumulitika lamang. Kakatapos lang natin supposedly ng election of 2022. At lahat, I would say karamihan, including me, ay mataas ang pag-asa na nadudugtungan yung performance ng economy noong 2016 to 2022, pandemic or COVID considering. Dahil nga hindi pa naman tayo nakaka-recover sa pandemic crisis na worldwide, pero pati Pilipinas hindi suwento. So yun ang hinihingi natin, transparency and accountability. Sino ang gagastos niyan? Sino ang entitled dyan sa 800 billion? Saan gagastusin? Paano gagastusin? At sino ang may malinaw na pananagutan? Ang sinasabi ay to transform the economy and significantly improve the living standard of every Filipino. January, our inflation rate was at 2.8. February, it went up to 3.4. March, 3.7. April, 3.8. May, 3.9. And just this week, we are witnessing the third consecutive week of fuel price hike. At ganoon din nakikita natin ang pagtaustos ng halaga ng piso. Without the aggressive intervention of the BSP, which is according to BSP,
sila ay nanghimasok ng Thursday and Friday, baka nasa 59 na ang palitan ng dolyar kada piso o piso kada dolyar. Ito yung sinasabi natin na dapat prioridad ng gobyerno. We do not need war. War is not the option. War is not an option. Ang dapat inilunsad ng gobyerno ay giyera laban sa kahirapan, giyera laban sa kagutuman, giyera laban sa unemployment, giyera laban sa underemployment, giyera laban sa corruption, giyera laban sa criminality, at giyera laban sa droga. Hindi giyera laban sa bansang China. Ang kinakailangan natin pagsama-samahan kung tayo ay makikipaggera ay yung gera na makakapagbigay buhay, makakapagbigay pag-asa, at makakapagbigay trabaho sa ating mga kababayan. Yung gera na bumubuhay, hindi yung gera na kikikil at papatay sa napakarami nating mga Pilipino. And that includes me and you. Because in war, you cannot be specific with your target. Pag nakipaggera ka, bahala na kayo sa buhay niyo kung sino tatamaan. Iyan ang mga mentality ng mga combatants in war. And again, that's the kind of war that the government should be launching. War against poverty, hunger, unemployment, underemployment, criminality, corruption, and drugs. Hindi yung gera laban sa ating higante at nuclear armed China. Now, am I pro-China? No. I am a Filipino. I was born Filipino. I die a Filipino. I am proud to be a Filipino. Ang interest ko ay ang interest ng mga Pilipino. Look at what's happening in Ukraine. They're talking about peace summit to put an end to the war. Yun ho yung pinakikiusap natin sa lahat ng mga Pilipino. Mas madali po natin pahintuin ang isang digmaang hindi pa nagaganap kaysa pagka nagsimula na ang isang armadong sigalo, mas mahirap pong huminto yan. Dahil papasok na dyan yung bilangan, ilang ba napatay mo sa akin, ang dami napatay sa amin, ang dami mong sinira, sino magbabayad, sino mag-aayos. Papasok na dyan yung pride, yung ego, yung amor, yung pagiging nationalistic and patriot ng bawat bansang kasali. Who's going to surrender? Sino ma-atras? Tayo hindi. Sila mali, tayo tama. Magkakaroon ng masyadong komplikado. At higit na sa lahat, masyado maraming mamamatay na Pilipino. And we have not recovered from the horrors of World War II. Ladies and gentlemen, mga kababayan, mahirap pa rin tayo. Hindi tayo naka-recover ng World War II. Tapos papasok na naman tayo sa isang armadong sigalo na hindi naman natin kagustuhan. Hindi inosente in China. Maraming violations, maraming transgressions, maraming pinalabag ang bansang China. Pagdating sa usapin ng teritoryo, whether that be sovereignty or born out of sovereign rights of either of any of the claimants there. But still, for us Filipinos, sad to say, war is not an option. We are not ready. We don't need it. It will only result to needless death, unwarranted destruction, at higit na kagutuman at higit na kahirapan. Huwag tayong magpapadala doon sa very much romanticized na ironclad commitment ng Estados Unidos. Mga kababayan, sana ho maintindihan ninyo. Today, Sunday, kagaya ninyo, gusto ko rin naman kapiling ang aking mga pamilya. Bata pa ho yung mga anak ko eh. But somebody must do this. Kaya ho kami sa akbang malisod ay nasa ibang panig ngayon ng Pilipinas. Upang ibatin itong mga importanteng issues na ito. Upang mapigilan natin itong napipintong digmaan. Hindi dahil ito'y interes ng Pilipino.
tahasan na ito ay interes ng ating aliado Amerikano. Hindi natin interes ito. We don't stand to benefit kung magkakaroon tayo ng gera laban sa China. Kailangan natin maintindihan yung sinasabing ironclad commitment. The 1951 Mutual Defense Treaty will not come into play automatically. Kinakailangan dumaan yan sa Kongreso ng Estados Unidos. And there is no guarantee that they will authorize boots on the ground, meaning their troops. Probably what they're going to do, kagaya ng ginawa nila sa Ukraine, bigyan mo, supplyan mo ng armas, ng bomba, ng aramisan, kung ano pa. But at the end of the day, kaninong buhay ang nakakaya sa ating mga sundalo, sa ating mga marines, sa ating mga navy, sa ating mga air force, pati ating mga police, pati tayo mga civilian. Hindi natin interest ito. Kaya na lagi namin sinasabi sa Akbang Maiso, open the corridor for a diplomatic talks with our neighbor China. Ang lapit-lapit na din natin kausapin. Let us rediscover the art of diplomacy. Let's not be swayed by the American agenda. At lalo naman, malaking bagay yung mga kaibigan natin sa media, kagaya ninyo, traditional and new media. Let's not be swayed by American propaganda or by the propaganda of the West. Hindi natin interest ito. Pag nagkaroon ng gera between China and the Philippines, I tell you, buhay natin ang madidisrupt. Ang missile ng China, very reportedly, will reach the soil of the United States. But certainly, in a matter of seconds, it will reach Luzon. Swerte kayo dito, south kayo. Kami sa Luzon, bus kami. In no time. So, yung sinasabing we will stand with you, shoulder to shoulder, lalabang kami, hindi nila mabararamdaman pag nagkaroon ng gera. Ang buhay nila tuloy-tuloy lang. Kakain pa rin sila ng masasarap. Tuloy-tuloy ang kanilang hanap buhay, tuloy-tuloy ang kanilang trabaho, tuloy-tuloy ang kanilang negosyo. Samantalang tayo, yung mga kabataan na nakikinig, magsasara ang eskwela. Hihinto kayo sa pag-aaral. Anumang antas kayo naroon. At pagka nahinto kayo ng pag-aaral dahil sa gera, kahit sabihin mo pwede tayong online, iba pa rin yung face-to-face learning. Iba pa rin yung in-classroom teaching and learning. Pag tayo nahinto sa pag-aaral ng 1, 2, 3, 4 na taon, it may look innocent sa unang mga buwan. Pero yung 4 na taon na yan, mapapatiwan tayo. Magkakaroon tayo ng henerasyon na may kakulangan sa kaalaman, na may kakulangan sa skills, na may kakulangan sa values. At pag nagkaroon tayo ng ganyan, sino ang kawawa? Ang Pilipinas, ang Pilipino. Hindi tayo makakaahon sa hirap na dinaranas natin kung tayo ay makikipagdigma. Again, not because I am for China, not because I love China, no. But yes, you can bet up to your last centavo, I love the Philippines and I'm standing for the Philippine people. That's why we're going around and talking to different forums para ipaliwanag. Baka kasi marami na tayo. Hindi na tayo magbini-binihan ng gobyerno itong Marcos administration. Baka pag marami na tayo nagsasalita, hindi na nila kayang magmanhid-manhiran at magbulag-bulagan. At pag dumating yung panahon na yun, hindi na rin nila gagawin yung pagmamalabis at pang-abuso sa ating saligang batas at pagpili sa ating malayang karapatan na magtipon-tipon at payapang magpahayag ng ating salubungin. Yung tungkol naman po sa ating ekonomiya, hindi sagot ang gera. Tatanong ko sa inyo, ang inyo po bang 1,000 piso ngayon ay mas maraming nabibili kesa sa 1,000 piso ninyo noong nakaraang linggo?
Yung 100 piso po ninyo, bukas o sa Tuesday, mas marami ho ba kung litro ng gasolina ang sukatan, ang may kakarga sa motorsiklo, jeep, kotse, truck, bus, van ninyo, kesa sa 100 piso ninyo last week. Maghinay-hinay po dapat yung nasa pamahalaan. Ang kailangan po ng Pilipino, trabaho, pagkain, katahimikan, kapayapaan, hindi hirap. Hirap na nga ho ang napakarami sa ating mga kababayan, makakain ng 3 beses sa isang araw. Papasok ka pa sa hirap. Wala ka nang maibigay na murang bigas. Uunahin mo pa ba yung missile, yung pangkrudo na mga gamit ng pangmilitar, ang iyong Navy, ang iyong mga barkong pandigma, ang iyong mga tangke, ang iyong mga jeep, ang iyong mga truck, uunahin mo pa bang gastusan niya kaysa pakainin mo ang nagugutom mo populasyon? Maling-mali ang nagiging prioridad ng pamahalaan. At huwag naman nila mamasamain kung pinupuna ng mga kagaya namin at kagaya rin ninyo nakaisa sa layunin ng hakbang ng Rangso ang kanilang pagkukulang. Sapagkat hindi naman ito kalabisan sa party natin. Today marks the full 2 years of this administration. 2 years in office, and they have yet to show any concrete achievement, and they have yet to present to the public any concrete accomplishment, except for pushing us on the brink of war against China and successfully transforming our economy into an ayuda nation. Yan ang kanilang accomplishment. Wala pong dignidad sa ayuda. Ang hinihingi ng tao, trabaho, suporta, hindi ayuda. Ayuda, pansamantala, stopgap measure, bridge financing. Pero hindi po yan continuing. Nabigay ka lang ng bigay. Wala nang pera ang gobyerno eh. How can you afford to sustain this kind of policy? It has become a policy. They go around the country distributing ayuda. Ang tingin lang sa mga Pilipino, pera-pera. Huwag po kayong kumayang. That's why, in the shirt that I saw, Pang is wearing, Filipinos are not for sale. Sure, if they give you money, that's your money, take it. Pero huwag tayo magsunod-sunuran sa mga ito. Dahil yung posisyon nila, galing din mo sa atin.